Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ay nasa 13 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo luwalhati sa Diyos sa kainaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, pinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inang langit, ang makapangyarihan. Panginoon Yesu Kristo, ang anak ng Diyos, meron ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan at sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunugro sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw namang ang banal, Panginoon Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pinatuloy ng mayamang babae si Eliseo
ang lingkod ng Diyos sa kaniyang tahanan. Dahil sa kaniyang kabutihang loob, kinalugdan siya ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya na matagal na niyang hinahangad. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo'y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inaanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gizi, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gizi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa." "Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, ang ating pong salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo na di na magmamaliw, ang sa tuwi-tuwi ay aking awitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Iyong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang maliw, ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang tao, sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila, inaawitan ka. At sa pag-ibig mo, namumuhay sila. Sa buong maghapon, ikaw ay pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mo walang maliw,
Banal ng Israel. Pag-ibig mo, walang maliw, ay lagi kong sasabihin. Pag-ibig mo, walang maliw, ay lagi kong sasabihin. Nalibing tayo kasama ni Kristo sa pamamagitan ng binyag. Kasama niya, tayo'y mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya ng minsanang para sa kasalanan at ang buhay niya ngayoy para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa Ama o sa Ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta.
At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at tayo po ay nasa 13 linggo sa karaniwang panahon. Para lang mas maintindihan po natin yung ating magiging pagninilay sa Ebanghelyo natin ngayon, i-review ko lang po muna ng konti. 13 linggo ngayon. Nung 11 linggo, narinig natin na sinabi ni Jesus na ang sino mang kumilala sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman. At ang sabi rin niya, huwag kayong matakot dahil higit kayong mahalaga sa mga ibon. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Malina po? Ulitin ko, no? Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman. Nung 11 linggo, sabi ni Jesus, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kaya, sabi niya, idalangin ninyo sa may-ari ng ubasan na magpadala siya ng maraming manggagawa. Pagkatapos nun, sinundan ito ng pagpapakilala sa 12 alagad. Okay po tayo? Okay. Kaya nung 12 linggo, ito yung nasabi ko kanina, no? Na ang layunin nila ay ipakilala ang Diyos. Ito yung pinaka-mission nila. At pinaalala sa mga alagad na huwag silang matakot sa tao. Dahil walang lihim na di malalantad. Ang sinabi sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag. Okay po? Kaya ngayon, para bang sa pagpapatuloy ng kanyang pag-ahabilin sa kanyang mga alagad ng pagtitiwala nila sa Diyos, ngayon naman ay pinaalalahanan tayo. Sabi po dito, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa siya'y propeta, tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig sa isa sa maliit na ito. Pag sinabi yung maliit, sino yung tinutukoy na maliliit? Yung mga alagad na sumunod kay Jesus at tinanggap ang hamon at misyon na ipahayag ang mabuting balita. Sino ang mabuting balita? Si Jesus. Ito ang dapat na ipinapakilala. Walang ibang pagtutuunan ng pansin ang mga alagad, kundi ang maipakilala ang Diyos. Okay po? Okay. Babalik ko dito. Sino man magbigay kahit isa sa maliliit na ito, dahil ito ay alagad ko, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Nakukuha niyo po ba ang gusto kong ipunto? Halimbawa kami, na mga pari, bilang sa, sa lineage o sa pagpapatuloy ng sinimulan ng mga alagad, kung yung mga alagad noon ay nabuhay
Dahil sa kanilang pag-asa at pagtitiwala sa Diyos, wala silang inalala, wala silang problema para sa kanilang sarili dahil ang Diyos ang bahala sa kanilang pangangailangan. Makuha niyo na po ba? Ngayong linggong ito, pinapaalalahanan po tayong lahat. Pinapaalalahanan kayo na mayroon kayong responsibilidad sa simbahan. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang kuripot. Sa tingin niyo, sabi ni Jesus, di ba? No? Sabi ni Jesus, sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig, tiyak, gagantimpalaan ko. Dahil kung halimbawa, naniniwala kayo na ito ay alagad ng Diyos, ito ay para sa Diyos, ito ay para kay Jesus, magugulat ka sa ibabalik na gantimpala sa iyo. Tingnan nyo, sa unang pagbasa, sa Eliseo, sabi nung mayamang babae, nakakatiyak ako, alagad yan ng Diyos. So, hindi lang pinakain. Ang sabi niya, sige, gawan natin ng silid para sa tuwing dumarating dito sa bayan natin, meron siyang matutuluyan. Lagyan natin ng mesa, lagyan natin ng higaan para maging komportable siya. So, may pinoproblema ba si Eliseo sa kanya magiging tirahan, pagkain? Ang Diyos ang nag-provide sa kanya sa pamamagitan ng generosity ng babaeng ito. Wala tayo, kapag ikaw ay hindi natakot, magbigay para sa Diyos. Malinaw po? Para sa Diyos. Ibang usapan na po yung nagbigay ka, tapos, nabigay kayo sa amin. Winaldas namin. Ginamit namin sa personal naming kapritsyo, kami ang mananagot sa Diyos. Pero anuman ang ibinigay ninyo para sa simbahan, no, sa pamamagitan ng pari, hindi yan makakalimutan ng Diyos. Unti-tingnan natin at pagninilayan natin itong ebanghelyo natin. Mismong si Jesus ang nagsasabi, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap kayo ng gantimpala. Ibabalik ko dun sa kwento kay Eliseo. Ano ang ibinigay ng Diyos na gantimpala dahil sa kabutihan nitong babaeng ito kay Eliseo na alagad ng Diyos? Higit pa sa kayamanan na mayroon siya. Kasi kung tutuusin, sabi doon sa kwento, isang mayamang babae. Kaya nga, naka-afford siya na magpatayo pa ng isang silid. Pero ang sabi, dahil sa kabutihan mo, sa susunod na taon, magkakaanak ka na. Tingnan yung katabi ninyo, mabubuntis ulit yan next year. Magkakaanak na siya next year. I mean, di ba, yung ganti, kung wag niyo sanang, hindi ko alam, no? Wag niyong para bang si Father, no, na nagsusulisit si Father, no? Hindi eh. Higit doon na kung alam mo lang, no, na mayroong gantimpalaan, bawat kabutihan na ginagawa natin para sa Diyos, lagi para sa Diyos, no, ay hindi niya makakalimutan. At papalitan niya pa yan ng higit pa. Sabi nga, siksiklig umaapaw na biyaya kapag hindi ka natakot magbigay o tumulong para sa gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita. Naalala ko po ang kwento ninyo, no? Nung sabi ninyo dati, ang parokyang ito ay kapilya pa lang. Sabi, no, ilang beses kayong nag-try o sumubok na i-apply sa kardinal na ito ay gawin ng parokya dahil nga mula dito ang layo pa ng simbahan ninyo, Santo Niño o Binondo Church, kailangan nyo ng simbahan. Pero ang tanong nga sa inyo, kaya nyo bang suportahan ang pari?
Kaya nyo bang suportahan ang simbahang ito? Baka lang nakakalimutan na natin, mga parokyano ng Soledad. Lalo tigit sa mga taga-parokya ng Soledad, yung inyo pong responsibilidad. Nangako kayo. At tandaan nyo rin, yung pangako ng Diyos, nagagantimpalaan din naman kayo. Hindi ko alam, no? Kung nakikita nyo ba sa pang-araw-araw na buhay ninyo na hindi kayo pinabayaan ng Diyos? Sana. Mahirap po yung lagi tayong ang aasa na tayo ang dapat binibigyan ng simbahan. No? Ganun lang din, no? Ibibigay niyo sa simbahan, ang simbahan magbibigay sa mga nangangailangan. Dapat, ganun. No? Ganun yung ideal. Magbibigay ang Diyos ng gantimpala ng biyaya. Yung biyayang yan, ibabalik bilang pasasalamat at kapag tinanggap na ng simbahan, ipamamahagi sa mga nangangailangan. So, hindi lang tayo dapat yung nag-iisip na tatanggap lang, tagahingi lang. Hindi tayo din sa abot ng ating makakaya ay kailangan natin makapagbigay. Sa ikalawang pagbasa, ano ba ang binigay pa ng Diyos ng higit-higit pa? Buhay niya. Kamatayan niya. Para tayo mabuhay. At dahil nabubuhay ka pa, magpasalamat ka. Maraming paraan ng pagpapasalamat. Ang isa lang dyan ay magbalik handog ka. Diba? Kaya nga mayroon tayong tithings. Pero kusang loob. Hindi ka, may attendance, no? O, wala ka pa nung last month. Ikaw, wala ka pa nito. Wala ka pa last year. Hindi. Kasi kung para sa iyo, ganito kalaki ang pasasalamat mo sa Diyos, kung may hinihiling ka man, ito yung ibibigay mo para sa Diyos. Ulitin ko po. Sabi ni Jesus, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap kayo ng gantimpala. Amen? Magsatayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama nating nasa langit upang pagkalooban niya tayo ng grasyang ating kinakailangan sa kasalukuyan at upang makamtan natin ang dakilang kaloob niyang gantimpala sa langit. Ang ating pong tutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Masalamin nawa ang dakilang pag-ibig mo, O Diyos, ng mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay at taus-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makapaglingkod nawa ng tapat ang mga leader ng aming pamayanan. Huwag nawa nilang isipin ang pansariling interes upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may malasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin.
Makasumpong nawa ng bagong pag-asa ang mga may sakit at mga kapatid naming may matinding pinagdaraanan sa pamamagitan ng mga taong patuloy na kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyang lakas mo nawa kami upang kami maging instrumento ng pag-ibig at kapayapaan ni Hesukristo laban sa puwersa ng mga makamundong pag-iisip at kamalayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa sa buhay na walang hanggan ng mga kapatid naming yumao. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, lahat ng mga espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyo, Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus na aming mahal, iligtas mo kami kanan. Oong Jesus na aming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa gabili naman ng nagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sakat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kaburihan, ngayon at mapakailanman. Ngayon at mapakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo ni rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat
na magkaroon sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Magandang araw po.